Ano to, basic lang to ha. I'm sure alam na naman to lahat. So okay lang, upo ako para yung attention na sa screen. So, ang LMC, hindi yan gawa-gawa lang natin manggagawa o ng management. Ito po ay may legal basis. Ang batas mismo ang nagsasabi na dapat may LMC. Diba sabi ko nga, sa unorganized, may LMC din sila eh. Hindi ibig sabihin na kung may union ka lang, may LMC ka. Even unorganized establishment, meron din sila LMC under the law. So it's Republic Act 6715, no? So ito yung batas nagsasabi na dapat may LMC. Kasi ang purpose talaga ng LMC naman is to foster better relations between management and employees or the union. Kasi ito yung platform kung saan nag-uusap. 'Di ba kahit sa ating pamilya, once na yung family members tayo magkakapatid, hindi na tayo nag-uusap. Problema 'yun. Ganon din yan sa workplace. Once union and management stop communicating with each other, sira na yung relasyon. So kailangan tuloy-tuloy ang ating dialogue, tuloy-tuloy yung pangangalabit, tuloy-tuloy yung pangangapa. Kung ang management ayaw makinig, kung ang management hindi kayo pinapansin, nandito si NCNB. Meron tayong tinatawag na technical assistance. Hindi siya docketed case. Diba? Pwede kayo pumunta. Punta kay NCNB. Ma'am, hingi kami ng technical assistance kasi hindi na pinapansin ng management yung aming mga sulat, aming communication. But, in cases like in your company, wala naman akong narinig na instances na nagbibingi-bingian yung management. May mga meetings na nakakancel, meetings na last minute na de-delay. So, pwede nating ayusin yun kasi ang importante kasi nag-uusap nagko-communicate. Okay? So, dapat also sa LMC, kung titingnan nyo, dapat adequate yung representation. Hindi pwede 10 management, isa lang yung union. O 10 union, isa lang man. Dapat medyo balance din. At saka wala namang botohan sa LMC. Hindi siya yung arbitration na may panalo, may talo. Sa LMC kasi, ang goal mo dyan is win-win solution. Maghanap kayo ng win-win solution. So, ano yung mga step to make the LMC efficient, effective, and responsive? So, parties to the LMC should come prepared. Pag nag-set na meeting, 2 weeks from now, pag-usap na kayo, anong pag-usapan natin? Anong i-present natin sa management? No? Concerns should be communicated in advance para sila rin ang alam din nila yung sasagot nila. Kasi kung ngayon nila ibibigay, ang makukuha mo lang sagot is pag-usapan natin next time, wala pa kaming sagot. So nagsayang lang kayo ng oras. So since na ang policy nyo is dapat 1 to 2 weeks before, submit na yung agenda, ang purpose niyan is for the other party to prepare the answer. So sometimes the other party, at the day of the LMC, despite the advance notice, came unprepared, then pwede na nang pitikin ng konti. 2 linggo na namin ito pinadala, ba't wala kayong sagot? So let them prepare, para fair naman sa kanila na they will not be put on the spot. So tayo, as much as possible, regular ang ating LMC, at least once a month. Kasi ang LMC dito, formal na hearing a conversation between the union management. Once a month. Kape-kape, 1 oras dyan. Just to continue. Kasi once na bibitiwan natin yung regular schedule ng LMC, masasanay na hindi nag-LMC. Eventually, kulat na ako yung dami-dami ng problema na hindi na masolve ng LMC mismo. Pupunta na sa kaso, which alam naman natin, ang kaso is very divisive, time-consuming, and resource-consuming. Okay? Sa LMC naman,
we have to make the LMC a dynamic activity. Hindi porket na pag-usapan na natin ngayon, wala na tayong gagawin sa sunod. So dapat may minutes, usually nandyan yan, minutes, business arising, yung pinag-usapan nung nagkaraan, ano na nangyari? Diba? Dapat natin i-check, ano na nangyari? May ginawa ba kayo? May ginawa ba tayo sa pinag-usapan natin last time? Paano maging dynamic siya? Magiging continuous siya. Hindi ibig sabihin na kung yung LMC nyo nung May ay iba sa LMC nyo nung June. Iba sa LMC. Kasi lahat yan, tuhog yan eh. So dapat may continuity. Okay? And yung mga discussion, especially like for management and the union, it should be realistic. No, na alam natin na there is a solution to the problem. Lahat naman ng bagay may solusyon. Basta, sabi nila, open-minded ka ba? so lahat naman may solution. Okay? So, i-accept din natin, may mga problema sa LMC na hindi masusolve sa isang upuan lang. Kasi sometimes sa LMC natin will only last for 1 hour. Unlike sa CBA negotiation na we can demand a marathon. I sat in a CBA negotiation for straight 14 hours. Nag-decide kami. Walang uwian hanggang hindi matapos to. Yun ang ano. Kasi there was already an agreement na ang agreement, kasi pag nag-start ka, ang agreement is to come up with a contract. Okay? Kasi yun naman, submit man tayo in advance ng proposal. So management already has time to prepare. With due respect sa management, whenever they come into a CBA negotiation, preparado na yan sila. May baon na yan sila. Ang pag-uusapan lang dyan kung saan kayo magkikita. But definitely, there is a contract waiting at the end of the road. Sigurado yun. Unless kung sa simula pa lang, nasa isip na ng management, ila-lock out namin to. Or sa simula pa lang, nag-decide ng union, kahit ano pang mangyari, i-deadlock namin to. So that's a different story. Okay? So yun, ang principle ng CBA negotiation is also applicable in LMC setting. Kasi ang LMC, sabi ko nga earlier, is a continuation of the CBA. Lahat ng pinag-usapan dyan, may connection sa CBA. Employer-employee relationship policies, management policies that affects our working conditions, benefits, and other things that affects our day-to-day work sa kumpanya. No? So, doon din papasok yung, like sa amin, meron kami tinatawag yung must-haves, CBA negotiation. Must-haves and nice-to-haves. Yung must-haves, kahit maglindol pa, kukunin talaga namin to. Yung nice-to-have, ito yung isusubo na pwede naming atrasin para makuha lang yung nice must-haves. So, ganun din yan sa LMC. Ganun din. Negotiation pa rin yan eh. LMC is still negotiation, iba lang yung pangalan. And it's just outside of the collective bargaining. Kasi everything na na-agree nyo sa LMC either can be part of the next CBA or can be formed a company practice, which is also a binding practice sa lahat, both union and management. Okay? So considering the LMC is supposed to be the fast lane to resolve the issues at the workplace, parties are encouraged to maintain proper demeanor and respect for everyone. Hindi ko lang sasabihin, may mga kasama kami dati pag nag-LMC, mga lasing na eh. So, kunti na lang suntukan na sila, no? Bago sila pupunta doon sa LMC, nag-inuman na sila doon sa union office. So, at the end of the day, walang resolution. But there was a time na yung management rep lasinggero rin. So, naglalasingan sila at saka nakaka-come up naman sila ng agreement. Nung lasing sila. Pero the next day na hindi na sila lasing, away sila ulit. Di ba? So, kailangan fresh yung mind, nakakatulog kasi sometimes pag, especially sa inyo, may mga shifts kayo, di ba? Puyat. So how would you expect someone puyat to come with a fresh mind? Siyempre may init yung ulo nun. So tingnan nyo rin. Yung puyat, wag na muna mag-negotiate. Upo na lang muna siya. Let the fresh minds
manage the negotiation to avoid yung mga unnecessary na mga reactions, words, no, actions na makakasama sa negosasyon. Kasi we also have to remember, we are not on the negotiation table because of us. Not because of you as President, that's because of you as Secretary, but you are there for your members. Hindi tayo nandyan personally, nilagay tayo ng mga membro natin dyan para maging boses natin. So dapat yung top of mind natin, ano ang maganda para sa kanila, hindi para sa akin. We have experiences na majority of the union officers are retirable. Ano nangyari dun sa CBA? Talagang pinilit nilang retirement. Wala na silang pakialam sa wage increase. Retirement na talaga. So, ibig sabihin, nakalimutan na nila yung mandato nila na paano yung maiiwan. So, at the end of the day, naayos din naman yun. So, these are the what you call this, the experiences we had. Not only for our Batangas plant, but tayo sa Pasiwo, Nakusit, and Seo with around 67 unions nationwide. Yan yung experience natin. So, halos araw-araw, linggo-linggo, may CBA. Halos araw-araw, linggo-linggo, may LMC. But minsan na kami kasi sumasali sa LMC except kung i-request kami ng union na uupo kami sa LMC. Kasi we allow our unions, our affiliates to grow. Tinuturuan namin sila mag-grow. Kasi kung gagamitin namin yung pulisiya o prinsipyo ng unang panahong pag-uunion na ang mga federasyon lang yung may alam sa pagkipag-usap sa management, mahirap yun. Amin iba, ini-empower namin yung local. Up to the point na even our locals negotiate on their own. Batangas, pag nag-negotiation CBA, wala naman kami. Sila lang. Kasi, sila lang. Alam na nila kasing gagawin eh. Alam na nila paano mag-negotiate kahit tinatawagan na lang ang federasyon. Kasi they already been trained by, that's our business model. Ano kami, hindi kami top heavy, bottom heavy kami. Ine-empower namin yung union to be independent. Kasi sabi ng mga matatanda, huwag niyo empower yung union. Kasi pag naging alam na nilang gagawin nila, bibitaw na yan sa federation. Ako iba. Mas gusto kong independente sila. Mag-isip. Kasi doon mo makikita naging successful ka na leader. Dahil natuto yung mga frontliners mo. At saka kung alam nila na tinulungan mo sila, alam mo lang na capacitate mo sila, kahit anong mangyari, hindi yan aalis. Kasi they felt na you empowered them eh. So yan yung yung panibagong pag-uunion versus anong tawag? Mahirap kasi mag-Tagalog pag Bisaya ka eh. Pangluma, yung kalumaan. Anyway, sige. Okay? Okay. So the key to a very successful NMC is reasonableness in the demand and receptiveness of the responder. So, tayo sa union dapat before we come up, pinag-aaralan natin yung ating demands. Nililista natin yan together with the other officers. Ano ba itong pwede? Ano ba itong reasonable? Tapos dapat, management naman, makinig din. Titingnan din bakit ito hinihingi ng mga manggagawa. Ano bang nag-trigger? Bakit nila dinidemand ito? Hindi pwede na yung sa simula pa lang sabihin ng management, wala kaming pagkukulang. That's the problem na pag nag-assume na yung management na wala silang pagkukulang. Kasi wala namang perfecto sa mundo eh. Diba? So, kailangan receptive ang management doon sa demands ng union. Kasi ang union naman, hindi naman yan magde-demand ng anything na walang pinanggalingan. Usually may pinanggalingan talaga yan. Okay? So, yan. Ito naman, for management in the issuance of policy, especially in organized establishment, yung in-encourage namin yung management to call first
for an LMC. It's also its management prerogative. We cannot force them to do it. But it would be best also for management to talk to the union before putting down a policy. Okay ba to? Pwede ba to? Anong tingin nyo? Tulungan nyo para maging receptive. Kasi even though na i-implement niyan, walang choice ang manggagawa. They will follow. But sometimes, management policies that are not attractive to the workers also causes exodus especially sa mga younger workers ngayon, from the generation Z to the millennials, na kung ayaw nila, if they don't feel na merong purpose sila sa kumpanya, alis yun sila. Ganun. So yan ang challenge ngayon sa mga younger generations of workers, that they want to have purpose. They want to be part, parang they want to be, hindi lang yung sahuran lang sila sa kumpanya. They want to be also have a voice, being appreciated. So ito, hindi naman to siya mandatory, but ideally, we will be really appreciated if management can, kasi before you implement, before you bring down policies, memo, invite the union. We're planning to implement ganito ha. So, pwede natin to i-pilot. Feedbackan nyo kami kung kamusta yung reception ng mga workers natin. Kasi, yung workers naman, part naman ng family yan eh. Sila naman yung, sabi nga nila, the wheels of industry will not turn without the hard work of the workers. So, partner tayo. Hindi tayo makakuha ng sweldo pag hindi tayo nila sinweldohan, pero hindi naman sila makaka-income pag hindi tayo nagtrabaho. Ganun yun eh. Dapat it should be a partnership. Walang lamangan. Sabi nga ng labor code, the labor code recognizes the fruits, just share the fruits of our labor. But likewise, the labor code also recognizes the reasonable return of investment. Hindi lang tayo puro kabe, hindi rin sila puro kabe, dapat balanse. Okay? Ano ba tayo? So, responsible unionism, yun yung palagi sinasabi ko, is not a one-way street or a single-lane road. To achieve responsible unionism in the workplace, management plays a critical role in achieving overall industrial peace. Based on our experience, ito yung mga common reasons why unions tend to be agitated and hostile. So, ibig sabihin, there's lack of meaningful dialogue with management. Management's failure to effectively communicate with the employees to the union. May mga instances kasi na may union na nga, pero dumadiretso pa yung management sa mga empleyado. So, feeling ng union, sabi, kami yung representative, sana kami naman muna. Kami muna. Kasi, at the end of the day, sila naman ang managot sa mga members. No? There's also management's lack of orientation to middle managers in handling industrial concerns at their departments. Sometimes, may mga instances, especially sa mga maliliit na kumpanya, hindi na-educate yung mga managers, especially in discipline processes. Kaya pag nakialam na yung federation, na-overturn kasi napapaliwanag sa top management na ito dapat ang nangyari. So hindi sinunod ni manager yung due process. Yun ang ibang So lack of transparency and good faith dealings, bulwarism and bullying at the department. I'm not saying that this is happening in your company. This is an overall experience, especially ang problema kasi yung mga family-owned corporations, especially owned by families with 3-letter or 4-letter family name. Yun ang talagang mahirap i-deal ng mga kumpanya. Okay? So however, the union has a big role in achieving sustainable industrial peace at the workplace as well. So here the following instances where we can contribute not to sustainable industrial. I'm saying sustainable industrial peace because ang industrial peace na dapat siniset natin, hindi lang ito para sa ating ngayon eh. Dapat ito ay stable para yung masusunod ng mga henerasyon ng mga manggagawa
hindi na sila mahirapan. Diba? Pag nawala na tayo, pag nag-retire na tayo, o pag nag-resign na tayo bilang officers, dapat yung susunod, hindi na sila mahirapan. Hindi naman to pahirapan, dapat tulungan ito. So, tayo naman sa union, dapat yung ating mga proposals ay educated. Ibig sabihin, pinag-aralan, pinag-usapan, nagsaliksik tayo. Hindi pwede na narinig lang natin sa kung saan-saan itong ganyan-ganyan. Dapat pinag-uusapan natin. Sa Department of Labor, pwede mag-research. Ano yung mga CBA provisions? Economic and non-economic. Nasa BLR website yan. Pwede kayo kumuha dyan. Ano bang pwede namin gamitin na idagdag sa aming proposal? So, then, when we talk, meron na tayong solution in mind. Kung may problema, wag natin ibigay yung problema sa management na ganyan, problema yan. Dapat meron din tayong solusyon. Ma'am, ito yung problema. Pwede ba ganito na lang? Pwede ba kami mag-propose ng alternatiba? So instead of panggugulo ka, tulong ang gagawin mo. Diba? So, and transparency, consultative attitude, and communication with the general membership. There are also a lot of instances na ang konsepto ng pag-uunyon nasa level lang ng officers. Hindi nararamdaman ng mga members. Hindi nga minsan alam ng mga members yung tinatanggap nila galing pala sa CBA. Kasi hindi naman yung kasalanan niya. Kasi mga members, pag nagpa-ratify kayo, hindi naman nila binabasa ang CBA. Permanent diretso para sa signing bonus, di ba? So, hindi nyo kasalanan yan. It's everybody's responsibility to study our own collective bargaining agreements. So kailangan may communication. Kailangan alam ng mga membro nyo na itong mga tinatanggap nila na benefits, galing yan sa pinaghirapan ng mga union officers. Like 2 weeks ago, nagkandak ako ng isang workshop. Kasi nagre-reklamo daw yung mga members sila, ba't sila nagbabayad ng union dues? Oh, seryoso. So ginawa ko, kinumpute namin. Okay, magkano yung union dues? 50 isang buwan. So times 12 mo, magkano yan? 600 isang taon. Times 5, 3,000. O compute natin lahat ng mga benefits. 3,000 versus almost 40,000. But the problem is, hindi alam ng members na pinaghirapan nyo yan. Na pinaghirapan nyo ng officers. Kasi, ang CBA naman, ano yan eh, two-party yan eh. Hiningi nyo, binigay ng management. In-offer ng management, tinanggap nyo. So, ibig sabihin, pinaghirapan yan ng management sa kanang union. So, dapat maintindihan ng mga members. So nakita nila, oh nga no. So sabi ko na lang, sige, pag may member kayo na ay magbigay ng union dues, sabihin mo, mag-resign siya as member. Pero huwag siya kumuha ng benefits sa CBA. O di ayaw din. Kasi imagine mo yung 3,000 mong puhunan, sa 5 taon, ang nakuha mo more than 40,000, economic. Hindi pa kasama yung leave. Hindi pa kasama yung HMO. Hindi pa kasama yung scholarship. Yun ang because hindi na translate, hindi na communicate ng officers hanggang sa membership yun. So if sa tingin lang ng members, bigay to ni management, nawala na yung role ng union in the negotiation. So dapat hina-harvest nyo yun. Diba during the ratification, present nyo, to. At saka ito hindi lang, sabihin nyo, salary increase. Ang konsepto kasi ng member, pag nakatanggap sila ng 100 sa year 1, pag 100 ulit sa year 2, sa isip nila 100 lang yan. Pero sa totoo, it's already 200. On year 3, hindi lang yan 100. It's 300. Sa Bisaya, tawag namin dyan, tungtung patong. Ano yan eh? Nag-a-add yan. Sabi nila, oh, year 4, 40 pesos lang, ang liit. Pwede nila na-realize na may year 1, year 2, year 3 pa. So yan yung dapat
Kasi lahat naman tayo dito officers, yan yung dapat na ma-communicate natin sa members. And also, open-mindedness and receptive to challenges and changes. Kasi like for example, karamihan ng mga affiliates natin nasa sugar industry. So alam naman natin na very dynamic yung sugar industry. Nagsasarado yung Central, like ang Don Pedro nagsara, no? Ang mga asyenda nawawala na. So there are changes in the industries that is not just specific doon sa planta nyo. So yan dapat nanonood din tayo ng balita, ano na nangyayari sa cement industry, ano na nangyayari sa construction industry, para maintindihan din natin yung takbo ng negosyo. Hindi naman yan palagi bagsak, tataas yan. Ganun-ganun lang yan. So what defines us our resiliency to adapt to changes. Okay? So, okay. Sino nakarinig sa inyo ng BATNA? BATNA. BATNA. Sikreto ko ito, isi-share ko sa inyo. BATNA. The best alternative to negotiated agreements. BATNA. Matagal na siya, actually. First ko ito na-encounter nung attend ako ng successful negotiation sa University of Michigan. Ito yung pinag-usapan namin, yung BATNA. So, nasa libro din yan ni Roger Fisher and William Ury in the book Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In. Dapat kasi yes pala yung management. Making management getting to yes. So, yun. So, BATNA. Okay. So what is BATNA? This is the best alternative to a negotiated agreement. It represents the most attractive option when negotiations fail. So ibig sabihin pala, pag nag-fail na yung negotiation, hindi pala suntukan kaagad. Hindi pala sigawan kaagad, murahan kaagad, or deadlock kaagad, or notice of strike kaagad. Di ba? Marami pa, no? BATNAs determine the worst possible offer that a negotiator is willing to accept. So, negotiators can improve their position by exploring multiple BATNAs. Identifying a BATNA in advance prevents walking away from a bad deal, a lockout, or even a deadlock. So, example, sa mga BATNA sa CBA, yan, yung one-time, big-time signing bonus in lieu of wage increase. May mga kumpanya kasi na, example, Manila Hotel, couple of years back. Ma'am, naalala niyo ba yung Manila Hotel? Di ba? Sinuspend ka nila yung implementation ng CBA nung nakalugi-lugi na sila eh. But they accepted a signing bonus in lieu of wage increase. Nung panahon ko yun, matagal na. Oo, matagal na. So instead of wage increase, kasi alam niyo naman ng wage, may impact yan sa premium pay, OT, retirement, etc. So yung company, nung panahon na yun, si Manila Hotel, hindi na nila talaga kaya mag-increase. So ano yung BATNA ng management? One time, big time signing bonus. Why? Because signing bonuses, walang impact yan. One time, big time lang yan. Isang bugsok lang yan. Wala yan effect sa OT. Wala yan effect. So usually, these are the practices na ginagamit ng mga kumpanya na talagang depressed. No? And also, doon sa mga other companies, especially the young companies na gusto ng mga manggagawa na from 5 days SIL going, increase to 10 plus 10, 15 plus 15, yung iba-iba, sige, increase natin or stay tayo sa current, pero lahat ng mga VIPs pwede nyo monetize. Diba? Sa dito sa inyo, ano ba yung monetize nyo? SL lang, no? O yung iba ginagawa nila para hindi nadadagdag yung leaves, pati yung VL pinapa-monetize sila. Alam mo yung effect? Walang nagli-leave. Wala. Wala. So yung productivity ng tao tumataas. Kasi gusto nila peperahin na lang yun. Kasi meron ka namang leave during the Holy Week. Pwede ka naman magbakasyon. Sige ba, instead na ubusin na yung vacation leave nila kasi hindi naman nila ma-monetize. Instead na tatrabaho sila, ginagawa nila, minomonetize na lang nila. Pera pa nila. So these are the things na
These are just examples of a BATNA. So, Best alternative division. ang advantage and disadvantages, no, a strong BATNA can be valuable card in the negotiating table. Ito lang kasi yung BATNA, when we go to the negotiation table, dapat isipin nila, ano yung worst case scenario? Diba? What if management will not accept our proposal? Like, isang provision yun. Kasi ang BATNA mo naman, hindi naman buo yan eh. Every provisions mo dapat may BATNA ka eh. Ano yung worst case scenario mo? Ano yung pinakamababa mong demand? Na pwedeng, or pwedeng alternative mo sa negotiation. Even not only sa CBA, but also sa LMC. Ano ba yung pwede yung i-offer na alternative? Diba? So, po kailangan nyo pag-isipan na maayos. Kaya sabi ko, kailangan prepared. No? Prepared. Alam niyo ba na ang pagiging opisyal ng union ay hindi siya madali. Hindi siya madali. Sorry to say, but this is a thankless job. Thankless. Bakit? Kahit ano pang magandang gawin mo, mali pa rin yan sa mata ng mga kasamahan mo. Kahit ano pa ang gawin mong effort, sabihin pa rin nila, kulang yan. Pero ako ay naniniwala at saka ako ay impressed sa mga taong gusto maging opisyal ng union. Kasi even though walang dagdag sahod yun eh, di ba? Sila yung makasamahan nyo, after ng shift, uwi na. Punta na ng pamilya nila o kung saan silang pupunta na gagawin na nila yung pang-personal nila na pakay. Pero kayo, may iwan pa kayo sa inyo ng office. Pag usap pa kayo ng problema ni Juan, problema ni Pedro, problema ni Roberto, na wala namang dagdag sahod. Kaya bigyan natin ng malaking palapak yung mga union officers. Dapat bayani nga kayo sa workplace. Bayani kayo sa workplace. Kasi kung wala kayo, walang tatawid ng mensahe ng mga manggagawa. At saka advantage din for managements to have a union. You know why? If you're a company with 800 workers, pag wala kang union, you have to settle with 800 complaints. Pero pag may union ka, ang dadala ng 800 complaints na yan, yung union na lang. Isa na lang kausap mo. Isang grupo na lang. Yun din yung advantage. No? Nag-uusap, maganda relationship. Kaya sinasabi ko palagi na after natin pag-sign ng CBA, hindi nagtatapos yung trabaho natin. Simula pa lang ito ng trabaho. Kasi araw-araw. Ano ba yung pinaka-common na trabaho ng union? Grievance. Diba? Grievance. LMC. Ang CBA, one time lang yan. Pagkatapos mong negotiate, pagkatapos ng sign, tapos na, uwi na kayo. Pero weekly, monthly, may grievance, may LMC. Yan ang dapat praktisan ng todo. Yan ang dapat ensayo ng maayos. Ano ang solusyon? Anong sikreto sa magandang LMC? Magandang relationship. Magandang relationship. Na pagsimula pa lang, you have an end in mind na maayos itong problema. So, sa pagsira, no, what is important is at the end of the day, parties will come into an agreement that is win-win for all stakeholders, especially members of the union and investors of the company. Why investors of the company? We had an experience na dahil sa gulo sa kumpanya, pull out ng investors, sarado yung kumpanya. Declare ng bankruptcy. So, sinong talo? Ang investor, pera lang punan nila. Ang manggagawa, buhay at pamilya. Nakakuha naman tayo ng malaking separation pay, parang 400% yata yung nakuha natin. Pero wala na silang trabaho. Wala na yung kumpanya. Yung kumpanya na nagbibigay ng malakas na tax, benepisyo sa komunidad, wala na. So, yan ang ano natin. And in mind, paano natin ayusin yung problema. Okay? Ang LMC kasi designed yan to resolve issues na hindi umabot sa arbitration. Alam niyo ba arbitration? Voluntary arbitration, NLRC, NCMB. Kasi arbitration, sa LMC kasi win-win ang hanap. Sa arbitration naman, walang win-win dyan. Winner and loser lang.
So what is the effect? Mananalo man tayo por pag-initan yung mga empleyado natin, members natin. Diba? Matatalo man tayo, magagalit yung mga member natin. So wala ka talagang panalo dyan. Panalo sa arbitration. Lubat na rin. So, sinasabi na stop na daw. So, ibig sabihin yung experience natin, arbitration, usually 6 months, punta ka ng Court of Appeals, 3 years, hanggang Supreme Court, abutin. May mga cases tayo umabot ng 8 years sa Supreme Court. By the time, retired na yung mga opisyalis, o retired na yung mga empleyado, o baka wala na yung... May isa tayong case na pending yung kaso sa Supreme Court, pero sirado na yung kumpanya. Nagsara na. So, as much as possible talaga, I mean, this is not really normal for a trade union to promote LMC. Alam ng mga taga-NCMB yan. No, na, kasi ang kaaway naman ng trade ng unions na LMC, hindi yung Labor Management Council. Yung Labor Management Committee ang kalaban namin. Kasi ginagawang alternative to unionism ang LMC. Pero sa LMC naman kasi puro lang minutes yan, wala namang CBA. So talagang pinupush natin yung CBA para magkaroon tayo ng from committee to council. No? Kaya tuloy-tuloy yung pag-organisa natin. In fact, before ako pumunta dito, I was in Arcadia assisting a union formation. No? May tinulungan ako doon sa pag-file ng mga sa Quezon City. So, yun talaga pinupush natin unionism kasi a responsible unionism, a responsible union is a partner for progress. Alam ng mga kumpanya yan. Kaya meron tayong tripartite body, the National Tripartite Industrial Peace Council, which also I'm a member. Kami ni Kajes, member kami dyan. Umupo kami dyan sa NTIPC. Doon, kapartner namin doon, ECOP, FFCCI, lahat ng letters na singkit yung mata, nandun. Nag-uusap kami doon. Nag-uusap kami. No? But sometimes, there are cases like in Kawasaki, nagkaroon sila ng strike. Because sometimes, pag hindi nakapag-prepare or hindi na-assist na maayos, ang nakakatulong sa deadlock is NCMB. Pumupunta ang mga manggagawa, kahit tayo sa even federated na tayo, there are instances that we ask assistance from NCMB para sila na yung mag-referee kasi kulang na lang magsapakan na sa lamesa eh. But these are the things that isolated, these are the things na triggered by previous personal indifferences ng mga players sa negotiation table. So yun, kaya yun, like kami sa Batangas, pag may mga LMC, kaya sa APTASE, nag-message, pati nga ako nag-group chat nila. So, nalalaman ko rin, tapos like sila Pangulong Jojo, Pangulong Bernard, sila Pangulong Bong, pag may message yan sa akin, ito yung ano. So yun lang, prepare lang, palaging prepare with an open mind. So, pag demand kayo ng 10, pag ayaw ni management ng 10, bigay ng 8. Alam niyo na kung saan kayo hanggang saan kayo. Para meron na kayong, hindi na kayo mahirapan. At saka kung may offer yung management, like ginawa ko rin sa isa, may offer management, hindi acceptable sa union, ang in-advise ko, sige, magpatawag kayo ng assembly. Present nyo sa members. Ito yung last demand natin, ito yung bigay ng management. Kayo mag-decide. Bigyan natin ng boses sa members. Para naman sa kanila yan eh. Tayo naman, representative lang naman tayo. Sila yung boss natin. No? Mga membro natin. Sila yung boss natin. So kapag sinabi nila na, okay na kami dyan, o di, go na tayo. Ang kuha kasi minsan is, yung passion ng mga officers to demand and get this level of benefits na sometimes gusto nila talagang tumulong sa mga members nila at then of the nahihirapan ng lahat. So pagdating mo pala sa members mo, okay na sila dito. So yun sasabi ko, communication with the members. If all else fail, go back to basic. Talk to your members.
Kasi sila naman ang naglagay sa atin dyan. Sila naman yung boss natin. So, kausapin natin sila. If a big company, hindi mo naman pwedeng, like, in a bus company, isang member natin sa Pasiw, bus company, 8,000 workers, hindi mo naman pwede mapatawag sa isang meeting yan. So, pag nag-LMC yan sila, pag nag-consultation, buwan. Haba. 1 year ang CBA preparation nila, 1 taon. Kasi hindi mo naman pwede patawag eh. Alam nga maghinto yung operation ng bus, di ba? So, yun talaga ang preparations. So, sabi nga nila, pag prepared ka daw, marami kang window of error na pwedeng i-ayusin. So, kahit konting mali, kaya mo kagad bumalik. Kasi preparado ka eh. Unlike yung pupunta ka doon, hindi ka prepared. Isang tanong lang naman yun. Bakit mo ito hinihingi? Ano yung basis mo? Wala ka na may sagot. Tapos, then also one of our sa negotiations, we allow other officers to negotiate din. Like for example, meron kayong 10 officers, may 10 provisions kayo ng CPA. Isang provision per officer. Siya yung magdi-defend ng provision na yun. Siya magprepresenta, bakit hihingi yan. Yan yung ano. So, there are maraming ways on how to do it. Basta importante, open-mindedness, open for changes, open for compromise. Kasi, ang hindi nyo makuha sa first LMC nyo, pwede nyo makuha sa sunod na LMC. Hindi naman yan lahat. Makuha nyo lahat sa isang upuan lang eh. So, yun ang i-share ko sa inyo. So, maraming salamat at nakahapon. Nice one.